Isang napakagandang araw sa ating lahat. Meron naman po tayong bagong episode na ating matutunghayan ngayong araw na ito. Gusto ko po i-share na naman ulit ito sa inyo. Ito po ay mga pagpupulutan ng aral, lalong-lalo na po sa ating mga magulang at sa mga iba pa nating kapiskaya. Tunay nga po na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng isang tao. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Kasi ito ang humuhubog at nagpapusbong sa kanilang mga talento at kakayahan at kaalaman para mahihanda ang kanilang kinabukasan sa totoong napakasalimuot na laban ng buhay. Mga kabiskaya, maraming taong gagawin ang lahat, lalo na ating kabataan, para makapagtapos at magkaroon ng wastong edukasyon para sa kanilang buhay. Ngunit isang malaking failure na hindi makapagtuloy o mahinto sa kanilang tinatawag na quest or pursuit for a proper education. Kaya ngayon, meron po tayong isang estudyante na nag-reach out sa atin ngayon lang at nagpadala ng isang video. Gusto ko pong samahan niyo ako at atin pong kilalanin kung sino po siya. Pagbati, ako nga po pala si Kaisiti Batallones, grade 12 student, 17 years old at kasalukuyan po akong nakatira sa Purok 4, Betty Aritao, Nueva Vizcaya. Grinab ko po itong oportunidad na ito dahil malaki po itong tulong financially sa aking pag-aaral, sa aking pagkokolehiyo. Ang tatay ko po ay isang laborer, ang nanay ko naman po ay isang housewife. Kaya malaki pong itong tulong sa aking pag-aaral. Kaya po, grinab ko po ang oportunidad na ina-offer niyong scholarship program. Sana'y mag-qualify po ako at makuha po ako. Maraming salamat. So ayan po, nakita po natin ang video ng isang mukhang maliit na bata to kasi maliit nga yung screen ko, maliit pa rin siya. So, mukhang cute na bata to. So bukas, tingin ko po naman ulit, samahan niyo po ako. Ating bibisitahin si Kaisi sa kanilang bahay sa Betty Aritao, Nueva Vizcaya, para sabay-sabay po nating masaksihan at mabalidate at ating malaman ang totoong kwento ng buhay niya. So kabiskaya, hanggang dito naman po ako muli at ito po ang inyong lingkod, si Kuya Jun, na laging nagsasabi sa inyo, dapat po tayo ay magmahalan, magtulungan, magkaisa, at patuloy na nangangarap at umaasa kasi may bukas pa po. Maraming salamat and then good day po. Magandang umaga, Kabiskaya. Andito ako ngayon sa ating opisina at ngayon po yung sinabi ko sa inyo na samahan ninyo ako sa pagbisita natin sa isa nating estudyante sa Betty Aritao. Samahan niyo po ako para sabay-sabay po natin na mawitnessan o makita kung ano po ang totoong kwento ng isang Kaisi Batallones ng Betty Aritao. So, Kabiskaya, tara na. Alam niyo mga Kabiskaya, kapag re-reach out ko sa mga estudyante na humihingi ng tulong sa atin, ito lang ang gusto kong ipaalam sa inyo o kung napapansin niyo po.
Itong ginagawa ko po ay kusang gawa. At ito po ay walang halong politika. Sa lahat ng mga pinuntahan ko na bata, wala pong, kung makikita nyo, wala pong mga kapitan, walang mga kagawad. Kasi po, hindi po ito pamumulitika. Magdadalawang taon ko nang ginawa ito at wala po kayo ni isang personality na makita doon na influence ay related sa politika. Kabiskaya, andito na po tayo sa Aritaw. Hanapin na po natin yung saan po natin siya matatagpuan ang ating estudyante. Ayan po. Ang sabi niya, nasa tuktok daw po sila ng bundok. So, dadaan tayo dito sa sementeryo na to. Gilid, di naman po sa sementeryo sa gitna, sa gilid naman po. Kaya samahan niyo po ako. Pero need po natin gawin ito para po matugunan po natin ang mga ganitong sitwasyon na para ma-share natin ang ating blessings. Saan kaya dito? Dito ano? Ayan. Yan po yung daan. Kaisi? Kaya po. Ha? Layo ng bahay nyo. Pwede kaming pumasok, Kaisi. Opo. Pangilan ka? Panganay po. Panganay. Ilan kayo lahat? 3 po. 3. Graduating ka? Opo. Kaisi, ano? Kaisi Opo. pangalan mo, di ba? Opo. Okay. Hello, mother. How are you? Kumusta? Mila kayo mo ay? Ano pang trabaho? Kanya work na? Wag, laboratory day. Wag, nagpapatibag pa lang. Karpintero? Laborer. Na imbag man tanay patak, imay kasi nagngatong ako nga nagpatak der. Ang gawin ti kuati, sir. Mas na ko iti Gobyerno. Bawat kalina. Oo, Gawad Kalinga. Okay. So itong area ninyo parang ano ng gobyerno, Gawad Kalinga. Opo. Kaya dito, buti naman kahit paano merong ganito, no? Pwede ko bang malaman ang kwento ng isang Kaisi? Bale, nag-aaral po ako sa St. Teresita's Academy. Nakuha po ako bilang isang scholar ulit. Pero nalaman po kasi namin na hindi po kami scholar sa college po. Kaya po naghanap po ako ng ibang program for scholarship. Parang ganun po. Isa po akong consistent honor student. Oh, congrats! Opo. At isa pa po is okay naman po sa kaya lang po is yung financial lang po talaga yung nagpapahirap. Papahirap. Opo. Kaya nagbabaon po ako. Para Opo. at least makatipid. Tipid po. So, magkano baon mo isang araw? 80 pesos. 80. Naku, magkano matira doon? 56 ang matira sa'yo is... Nasa kwan lang po siya. Kasi mapupunta pa dun sa binabayaran namin sa sa school. Kaya pinapabayad. Opo. Ganon. So, paano naman yan lalo na kung walang work si tatay, si daddy? Umuutang po. Umuutang na lang. Opo. Nung nag-reach out ka sa page namin, ano po ang nararamdaman mo? Nagulat po ako kasi akala ko hindi niyo po ako i-reach out. Tsaka isa pa po kasi is mahina po kasi net dito. Doon po sa baba kaya pupunta kami sa bundok. Doon ka na kumuha ng How do you feel nung nagpasa ka na, yes, baka sakali na mapili ako? Kasi lahat ng scholar na sa newsfeed ko is ina-apply ko na. Okay. Ikayo lang po yung pinaka-first na nag-approach sa akin, tas nag-con sa message ko po. Pursigido ka talaga, very resourceful ka talaga. Opo. Trying talaga na maghanap ng remedy para makapag-aral ka. Ano? Ayun. Opo. Paano kung ma-stop ka, gano'n? Anong Kaya feeling po. kung sakasakali? Parang magbe-breakdown po talaga. Di ka na magpe-breakdown, kaya nga andito ako para sabihin sa'yo na isa ka na sa napili ko na magiging scholar this coming pasukan.
Salamat po. Wait lang. Sige lang, gawin mo lang yan. Hindi ka lang nag-iisa sa lahat na ano. Kaya, yan nga, tinatanong ko kung how do you feel? Kaya, eto, nakikita ko naman yung, ayun. Opo. Very flattered po. Gusto ko lang kasing makita sa isang bata, yung how persistent sila na mag-aral despite po ng wala talaga. Opo. And then, hindi nawawalan ng pag-asa. Who knows na darating yung ganito sa buhay natin na meron palang pwedeng tumulong. Pwedeng hindi ako, pwedeng iba. Pero nakataon na sa akin ka nag-reach out. So I said, ito na nga. Pinagrant ko na yung support sa inyo, financial aid, and scholarship grant. So, at least, okay ka? Opo. Sige lang. Okay na okay. Sige. Nagpapasalamat po kasi ako na reach out niyo po ako na parang sa dami namin nag-apply, sa dami namin nag-reach out sa inyo, isa po ako sa napili niyo. Nakaka-overwhelm po talaga na. Isa talaga ako sa napili niyo. Kasi nakikita ko naman sa puso mo na talagang masakit sa isang bata katulad ng sinabi naman magbre-breakdown ka. Eh, ayaw ko naman mangyari yun sa isang bata. Ha? Opo. So, Kabiskaya, isa naman pong napakagandang kwento ng buhay ang ating nasaksihan ngayon. Kanina, habang kausap natin siya, narinig niya yung sinabi niya. Sinabi ko lang sa kanya, paano kung hindi ka makapagtuloy? Sabi niya, mag-breakdown siya. Ay, naku po. So, yun po ang ayaw kong mangyari. Marami na po akong na-experience na ganyan at saka nakausap at the height of their own kagustuhan or at the height of their own career or at the height po na gusto nilang mag-aral. Tapos, binibigyan nila yung todo-todo ang kaniyang kakayahan, tapos ibandang huli po hindi matutuloy. Kaya isa lang po ang aking maipapayo sa inyo. Huwag po nating kalimutan na palaging magdasal at ilagay sa ating araw-araw na pamumuhay na paggising sa umaga, magpasalamat sa isang napakagandang araw na tayo po ay nabuhay. At lagi kong sinasabi na sana tayo po ay dapat magmahalan, magtulungan, magkaisa, at patuloy na mga ngarap. At lagi natin ilagay sa ating buhay ang Panginoon, ang siyang laging nasa sentro ng ating ginagawa at ating at laging umaasa na kahit papaano ay may bukas pa. So ayun, Kabiskaya, isa rin pong magandang kwento na pagpupulutan ng aral. Ito pong nawitnessan natin ngayon. So hanggang sa susunod po ulit na scholar natin or tutulungan natin, ay patuloy po sana kayong sasamahan ako sa aking paglalakbay. Maraming salamat po.